bahagi ang nasusulat sa Aklat ng Colosas, chapter 3, verse 15 to 17. At paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaan ng Diyos na siyang tinawag sa inyo upang maging isang katawan at maging mapagpasalamat kayo. Manahan nawang mayaman sa inyo ang salita ni Kristo sa pamamagitan ng buong karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa inyong mga puso sa Panginoon habang umaawit. At anuman ang inyong ginagawa sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Aming Ama sa langit, mapagpala at mabiyayang Diyos, may lalang at pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po, Ama, ay nagtitipon ngayon sa iyong presensya. Nagpapasalamat po sa kaloob ng isang bagong araw at ng pagkakataong sambahin ka. Tulad po ng sinabi sa awit, chapter 95, verse 1 to 2, halik kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay ng may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa inyo sa umagang ito, sa lahat ng iyong katapatan at sa pag-ibig na ipinakita mo po sa amin sa pamamagitan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Naway gabayan nyo ng inyong banal na Espiritu ang aming paglilingkod sa pagsamba, na buksan ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita at na magbibigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may karangalan sa iyo. Lumalapit po kami sa inyo sa napakagandang linggong umagang ito na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Itinataas po namin ang aming mga tinig, mga mata, mga tainga at mga puso sa iyo bilang pagpupuri po at pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggising mo sa amin, sa kalakasan, sa kagalingan mula sa mga sakit at karamdaman, sa pag-asa at sa pagbibigay muli ng pagkakataong ito upang kami po ay magkakapiling sa iyong pangalan. Hiling po namin, Panginoon, ang maraming pagtanaw po ng pasasalamat sa inyo para po sa buong isang linggo na kami ay hindi ninyo pinabayaan sa mga biyaya at pagpapala na ipinagalaw mo po sa amin at sa aming pamilya. Dalangin po namin ang iyong banal na presensya sa paglilingkod na ito. Salamat po sa bawat upuang napuno ngayon. Hiling po namin ang kaligtasan mula po sa iyo para po sa aming mga kapatid na patungo pa lamang sa santuaryong ito. Puspusin mo po ang santuaryong ito ng iyong espiritu na magagabay sa amin sa Sunday service na ito. Sapagkat ang lahat ng gawain ito, Panginoon, ay sa iyo po lamang sa kapurihan ng banal mong pangalan. Patawarin mo po kami, Ama, sa mga pagkakataong nakakalimot kami na ikaw ang lubos na nakakakilala sa bawat detalye ng aming buhay. Nabatid mo ang lahat ng aming mga alalahanin at binabalutan mo kami ng iyong proteksyon. Aming Ama, dalangin namin ng espesyal ang aming mga mahal na Pastor Dante at Pastor Ed. Patuloy mo po silang ingatan at pagpalain kasama ang kanilang pamilya sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sa araw pong ito, Ama, puspusin mo po si Pastor Dante ng kapangyarihan at katotohanan sa pagbabahagi po ng iyong mga salita. Naway mangusap siya ng may karunungan, linaw at katapatan sa bawat mensahe na ibabahagi niya. Itulot mo po na maging handang muli ang bawat puso na tanggapin at unawain ang bawat detalye na aming tatalakayin patungkol sa aklat ng Leviticus.
Itinataas din po namin sa panalangin ang mga choir at musikero. Pagpalain mo po ang kanilang mga tinig at instrumento habang pinangungunahan nila kami sa pagpupuri at pag-awit. Naway maging kaaya-aya sa iyong pandinig ang mga awit ng papuri at pukawin ang aming mga espiritu upang sambahin ka ng buong puso. Idinadalangin din po namin ang bawat leader, ang mga mangunguna sa panalangin, bawat volunteer at bawat lingkod na tahimik na kumikilos sa gawain ito. Palakasin mo po sila, Panginoon. Ingatan at gamitin mo po sila ng makapangyarihan sa kanilang mga ministeryo para lamang sa iyong kaluwalhatian. At Panginoon, ipinapanalangin namin ang bawat kasapi at bawat bisita na narito po ngayon. Ano man po ang pinapasan o kagalakan na nasa kanilang puso, katagpuin mo po sila ayon sa kanilang pangangailangan. Naway maging araw ito ng pagbabago, pag-renew ng mga puso, at mas malalim na ugnayan sa iyo. Nawa po ang lahat ng gagawin namin ngayon ay magbigay ng karangalan at kapurihan sa iyong banal na pangalan. Inaabot po namin ng lubusan sa iyo ang paglilingkod na ito, Diyos. Sa pangalan ni Yeshua, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Mabuti naman. Amen. Sa umaga na ito po ay hindi aksidente na nandito tayo dahil sa umaga na ito ay papaalam sa atin ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa atin. Sabay-sabay po tayo. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa atin. Siya ang katupan at kalakasan, matibay na sa tigan, pinagpapalagay.
grabe talaga yung love sa atin ni Lord. Dahil, for God so loved the world that He gave His only begotten Son para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen. My Jesus, my Savior, there's none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am,
heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness. The table is set for me, for you are the living bread. Such an honor, so mighty, so holy, so wonderful. So generous, so faithful. Comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and Jesus, the Son of God, hung on the cross to die. But not even death itself could hold Him down. But you rose to life. So mighty, so holy, so wonderful.
tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yes, O God, hallelujah. You are our God, our Father, our Redeemer, our stronghold, our fortress, and our loving God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang ibigay po namin, ibalik po namin ang aming mga tithes and offering. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw po ang siyang unang nagbigay. Ibinigay mo ang iyong bugtong ng anak ni si Jesus upang ang aming mga sala ay, Panginoon, pinatawad mo na po. Salamat po dahil, Panginoon, sa umagang ito ay kaming magkakaloob tithes and offering. Gamitin mo nga po ito, Panginoon, ang mga salapi na malilikom na sa iyong gawain, Panginoon, ay may pagpatuloy sa lugar ng Bacoor at sa iba pang mga lugar, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu na siya laging gumagabay at sumasama sa amin sa lahat po ng gawain ng aming church, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil sa umagang ito, andito kami, Panginoon. Sabi mo nga po sa iyong salita sa 2 Corinthians 9:7, the Lord loves a cheerful giver. Andito kami, Panginoon, ino-offer po namin ang aming best, Panginoon. Ang mga salaping ito, Panginoon, ay nagmula rin po sa iyo, Panginoon, sa mga trabaho ng aking mga kapatid. Salamat po, O Diyos, at sila nga po ay binibiyayaan mo ng mga kinikita, Panginoon, upang makapagpabigay sa iyong gawain, Panginoon. Ganon din po, Lord, sa amin pong mga estudyante. Turuan mo nga po sila, Lord, na magbigay din po para sa iyong gawain. At sila po, Panginoon, ay yung magpapalain sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa Finance Department na siyang amin pong, Lord, na humahawak sa mga salaping ito, Panginoon. Salamat po sa mga buhay nila na ipinagkaloob nila at naglilingkod sila sa iyo ng buong puso, ng buong saya, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito at Lord, biyayaan mo kami ng mga biyaya na hindi po namin maarok, Panginoon Diyos. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa katagumpayan ng araw-araw ng aming buhay. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga nalalagi pang pong oras. In Yeshua's name we pray. Amen and amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Maraming salamat, praise and worship team. And good morning ho sa inyong lahat. Pakitingin nga ho sa kaliwa, sa kanan at ngitian nyo po yung inyong mga katabi dyan. Ayan, pati yung nasa likod, sama nyo na. So, bago po ako magsimula sa aking paksa sa umagang ito, ako po'y napag-utusan lamang at kailangan sumunod dahil baka ako ay maparusahan. Ipopromote ko po yung ating Sukkot Festival. Ito po yung isa sa mga 7 Keys of the Lord na huling gagawin natin sa taong ito. Ito ay gaganapin po sa October 11, kaya ang registration po ay
open na. Doon po sa likod, sa bilog na lamesa, may dalawang babaeng maganda doon. At doon ho kayo magpa-register. At kung nais nyo pong magkaroon ng Sukot t-shirt, ito po siya. Ang design niya. Meron nung Church of God sa likod, at ito po yung sa harap. Doon nyo na po alamin kung magkano. Pero hindi po ito compulsory. No? Wala pong pilitan. Kung gusto nyo, pwede po. Kung ayaw nyo, gustuhin nyo na. Ganoon, ganoon. So, basta walang pilitan. Pero yan po, para maganda, di ba? Sa October 11. Pagkatapos nyo naman isuot, iuwi nyo, inyo naman ho yan eh. Kasi babayaran nyo. Yun po yun. Okay, hindi ko alam kung magkano. Happy Sukot! Okay, so, Leviticus chapter 15. Ganda ng background, ano ho? Parang magaang sa mata. Kasi mabigat ang ating magiging pag-uusap sa umagang ito dahil may kinalaman sa kabanalan at sexualidad. Tama ba sa Tagalog yun? Sexualidad. Buhay, no? Buhay sa harap ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo na iyong mga anak at sa mga oras pong ito, muli hinihiling namin, bigyan mo kami ng bukas na isipan, bigyan mo kami ng kaliwanagan, bigyan mo kami ng karunungan, turuan mo po kaming lahat, at ito ay aming maintindihan ang Leviticus chapter 15. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag sa umagang ito, at tulungan mo rin ang aking mga kapatiran ay ito po ay kanilang lubos na maunawaan. Salamat po Ama sa pribilehiyo na kami ay muling makakapag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa gabay mo at patnubay ng Espiritu Santo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Kung may kabanata sa Biblia na talagang nakakapagpaiwas ng tingin o ngiti sa isang mangaral, ito na marahil ang Leviticus chapter 15. Dito po kasi pinag-uusapan ang mga bagay na likas sa katawan ng tao. Mga bagay na sa totoo lang, bihirang talakayin sa harap ng maraming tao, lalo na dito po, sa pulpito. Sa loob ng 33 talata ng Leviticus chapter 15, maayos na inilatag ang mga alituntunin tungkol sa paglabas ng likido mula sa katawan, mula sa lalaki at mula sa babae. Partikular na binanggit ang paglabas ng similya sa lalaki at ng dugo sa babae. Tahimik na tahimik kayo Alam kong hindi ito karaniwang paksa sa mga sermon, at sa ating lipunan, ang mga ganitong usapin ay kadalasang itinuturing na bastos o hindi angkop. Sa kasamaang palad, dahil tayo'y nabubuhay sa isang mundong makasalanan, ang mga bagay na likas at normal ay madalas na nababastos o nagagamit sa maling paraan. Bilang isang pastor at guro, tagapagturo ng Biblia, tungkulin kong talakayin ang mga talatang ito sa parang hindi tayo mapapahiya o magiging komportable. Kailangan gawin ito ng may paggalang, may kaayusan, at higit sa lahat, may layuning magpatibay ng pananampalataya. Maaring magtanong tayo, bakit ba kailangan pang pag-usapan ito? Hindi ba dapat iwasan ang ganitong mga paksa sa matinong usapan? Ang sagot po, dahil ang kabanatang ito ay bahagi ng salita ng Diyos.
At bilang salita ng Diyos, ito'y kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. May layunin ang Diyos kung bakit isinama niya ito sa kanyang aklat. At makikita natin sa pagtalakay kung paanong ang mga alituntunin ito ay makatutulong sa atin upang maging mas mature, mas mabunga, at mas tunay na sumasamba sa Diyos. Tulad ng napansin natin, ang aklat ng Leviticus ay tungkol sa pagsamba. Isa po itong manual ng pagsamba kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos kung paano siya dapat sambahin. Ang Diyos ay banal, kaya't ang pagsamba sa Kanya ay dapat naayon sa Kanyang kabanalan. At ang kabanalan ay nangangailangan ng kabuuan o tinatawag natin sa English na wholeness. Hindi lang holiness, kundi wholeness. Ang mga kabanata 11 ng Leviticus hanggang kabanata 15 ay bumubuo ng isang maliit na manual tungkol sa kalinisan. Kung paano tinatrato ang karumihan o kawalan ng kabuuan. Tinatawag po itong cleanliness code. Sa kabanata 11, ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng ilang hayop at ang paghawak sa mga bangkay. Sa kabanata 12 naman po ay nakita natin na ang isang babae ay nagiging marumi matapos manganak. At may itinakdang paraan ng Diyos upang siya'y muling maging malinis. Sa kabanata 13 at 14 naman po, tinalakay natin ang tungkol sa ketong na quote-unquote ketong, pero alam naman natin hindi po ketong yon. For the sake of discussion lang, tawagin na natin siyang ketong kasi yun yung nakasulat sa mga Tagalog Bible, no? Or leprosy. At iba pang nakakahawang sakit sa balat, pati na ang amag at mildew sa damit at bahay. At sa bawat kaso, may isang tema tayong maobserbahan dito. At ito po ay ang pagkasira. Ipinapaalala sa atin na tayo ay nasa isang mundong sira. Isang mundong isinumpa ng kasalanan. Hindi pa ito ang kalagayang dapat o maaaring maranasan natin. At tiyak, hindi pa ito ang kalagayang darating. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa tabernakulo na siyang sentro ng buhay ng Israel. So, lahat po yun from chapter 11 to chapter 15. Lahat ng yan ay may kinalaman para sa preparasyon nila sa pagsamba sa Diyos doon po sa tabernakulo. Ang araw-araw na paalala ng pagkasira ay idinisenyo upang itulak ang mga tao na lumapit sa Diyos. Ang tabernakulo, as we all know, ang itinalagang lugar kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa kanyang bayan. Sa panahon natin ngayon, ang tabernakulo ay tumuturo sa iglesia ng bagong tipan. Pero higit sa lahat, ito'y tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo at sa langit mismo. Kaya, ang tanong ng mga tao noon ay, paano makapananahan ang tao sa piling ng Diyos? Or, paano magiging tama ang tao sa harap ng Diyos? Ang layunin ng kautusan ay ipakita kung gaano kabanal ang Diyos
at kung gaano makasalanan ang tao. Isa sa pinakamabisang paraan upang ipaalala ito ay ang ipakita ang pagkasira ng tao sa isang mundong sira. Ang mga hirap sa buhay ay ginagamit ng Diyos upang ipaalala sa kanyang bayan na ang buhay ay mahirap. At ang hirap na ito ay bunga ng kasalanan. Ang pagbagsak ng tao ay tunay na malalim at masakit. Kaya sa kusina pa lamang, sa kitchen, alam ng Diyos kung ano ang niluluto ng kanyang bayan. Kailangan nilang maging maingat sa kung ano ang inilalagay nila sa palayok. Ang mga ina, sa kanilang panganganak, ay hindi lang nakararanas ng sakit, kundi pati ng pagdurugo. Isang proseso na nagpapakita ng pagkawala ng buhay. Sa komunidad, kapag may lumalabas na sakit sa balat o may amag sa bahay, ito'y paalala ng pangangailangang maging mapagmatsyag sa isang mundong puno ng panganib. Ang mga kautosang ito ay binigay upang hikayatin ang bayan ng Diyos ng mamuhay na tinatawag nating coram Deo. Na mamuhay araw-araw, ibig sabihin po, na mamuhay araw-araw sa takot at paggalang sa Diyos. So dito tayo dadako sa Kabanata 15, or chapter 15 ng Leviticus, ang huling bahagi ng seksyong ito. Dahil yung chapter 16, we will be talking about the Yom Kippur, in preparation for the Yom Kippur. Ang mga likas na isyong tinatalakay dito ay nagpapakita rin ng pagkasira ng buhay sa isang napaka-personal na aspeto. Ang mga hamon ng sexualidad ng tao at ang kabanalan ng buhay sa isang mundong bumagsak dahil sa kasalanan. Sa kabanata pong ito, ang tema ay tungkol sa paglabas ng likido mula sa katawan. Partikular, ito'y tungkol sa sinilya at dugo. Mga bagay na may kaugnayan sa sexual na reproduction. At makikita natin sa istruktura ng mga talatang ito na talaga ang sentro o ang tema ay tungkol po sa likidong lumalabas sa katawan ng lalaki at babae. Ang mga paglabas na ito ay itinuturing na nagpaparumi sa isang tao sa ritual na aspeto. Ibig sabihin, hindi sila maaaring pumasok sa tabernakulo at sumamba sa Diyos habang nasa ganitong kalagayan. May proseso na kailangan sundin upang sila'y muling maging malinis at karapat-dapat na sumamba sa Diyos sa tabernakulo. Sa talatang ito, o sa mga talatang ito, mapapansin natin na ang isang bagay na likas at sa maraming paraan, tama, ay itinuturing ding may pagkasira. Yes, ang sexualidad ng tao ay isang kaloob mula sa Diyos. Let me repeat that, mga kapatid. Ang sexualidad ng isang tao ay isang kaloob mula sa Diyos. Ngunit dahil sa kasalanan, ang magandang kaloob na ito ay madalas naaabuso at napapaliko. Kaya't ibinigay ng Diyos ang kautusan ito upang turuan ang kanyang bayan kung paano pahalagahan ang kaloob na ito
sa pamamagitan ng pagbibigay ng hangganan. Itinuturo ng kautosang ito na ang mga hangganan ng Diyos pagdating sa sexualidad, habang sabay na nagtuturo tungkol sa kabanalan ng buhay. Kapag ang dalawang ito ay pinaghiwalay, ang sex ay nagiging isang alamat na lamang at ang buhay ay nawawalan ng halaga. At yan mismo ang kalagayan po ng ating pangkasalukuyang lipunan. Ginawang alamat ang sex at sinasantabi ang buhay. At lahat ng ito ay dahil sa pagliit, sa pagtingin ng tao sa Diyos. Ngunit, kapag ang Diyos ang siyang pinapahalagahan, ang buhay ay binibigyang halaga at ang sex ay napoprotektahan sa loob ng kasal. Uulitin ko po yun. Para po sa ating lahat ito, ang sex ay napoprotektahan sa loob ng kasal. Ibig sabihin po, ang sex ay permitted lang sa loob ng kasal. Kung walang kasal, wala dapat sex. Isang kasal na pinayayaman ng presensya ng Diyos. Ang mga katotohanan ito tungkol sa buhay ay lalabas po sa ating pag-aaral. Kaya, ang dalangin ko po naway bigyan tayo ng Diyos ng espesyal na biyaya habang pinag-aaralan natin ito upang matapos natin ang pag-aaral na ito na mas kilala natin ang Diyos at mas mahal natin siya. Hinati ko po ang pag-aaral na ito sa dalawang pangunahing bahagi. Ang unang bahagi ay ang biological na katotohanan ng buhay. At ang ikalawang bahagi po ay ang theological na katotohanan ng buhay. So meron tayong biological part, meron tayong theological part. Basahin po natin ang Leviticus chapter 15 verses 1 to 30. Hindi ko na po nilagay sa screen dahil Tagalog naman yung aking pong babasahin mga talata. Mula po talatang 1 hanggang 30. Leviticus chapter 15. At nagsalita ang Panginoon kina Moises at Aaron na sinasabi, sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, kapag ang isang lalaki ay may paglabas ng likido mula sa kanyang katawan, siya ay itinuturing na marumi. Ito ang magiging tanda ng kanyang karumihan. Kahit patuloy ang paglabas ng likido o kahit ito'y naipon sa loob ng katawan, siya ay marumi. Ang bawat higaan na kanyang hinigaan ay marumi, at ang bawat bagay na kanyang inuupuan ay marumi. Ang sino mang humipo sa kanyang higaan ay kailangang maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Ang sino mang umupo sa inuupuan ng taong may discharge ay kailangang maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Ang sino mang humipo sa katawan ng taong may discharge ay kailangang maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Kung ang taong may discharge ay dumura sa isang taong malinis, ang taong iyon ay kailangang maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Ang anumang upuang sinasakyan ng taong may discharge ay marumi. Ang sino mang humipo sa anumang bagay na nasa ilalim niya ay magiging marumi hanggang sa gabi. Ang sino mang magbuhat ng mga bagay na iyon ay kailangang maglaba ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi.
Ang sinumang hinipo ng taong may discharge at hindi naghugas ng kamay ay kailangang maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Ang sisidlang putik na nahipo ng taong may discharge ay kailangang basagin, at ang sisidlang kahoy ay kailangang hugasan sa tubig. Kapag ang taong may discharge ay gumaling, kailangang bilangin niya ang 7 araw ng kanyang paglilinis, maglaban ng kanyang damit, at maligo sa umaagos na tubig. Pagkatapos ay magiging malinis siya. Sa 8 araw, magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati, at dadalhin ito sa harapan ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapulungan at ibibigay sa pari. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog para sa kasalanan at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa ganitong paraan, gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanya sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang discharge. Kung ang isang lalaki ay maglabas ng semilya, kailangang maligo siya ng buo sa tubig at magiging marumi hanggang sa gabi. Anumang damit o balat na may similya ay kailangang hugasan sa tubig at magiging marumi hanggang sa gabi. Kapag ang isang babae ay nakipagtalik sa lalaki at may paglabas ng similya, parehas silang kailangang maligo sa tubig at magiging marumi hanggang sa gabi. Now, please take note, ang context po nito ay mag-asawa yung lalaki at yung babae. Kasal sila. Kung ang isang babae ay may discharge ng dugo mula sa kanyang katawan, siya ay ituturing na hiwalay sa loob ng 7 araw. At ang sinumang humipo sa kanya ay magiging marumi hanggang sa gabi. Anumang higaan ng kanyang hinihigaan sa panahon ng kanyang karumihan ay marumi. Gayon din ang anumang inuupuan niya ay marumi. Ang sinumang humipo sa kanyang higaan ay kailangan maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Ang sinumang humipo sa anumang bagay na kanyang inuupuan ay kailangang maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Kung may bagay sa kanyang higaan o inuupuan at ito'y nahipo, ang humipo ay magiging marumi hanggang sa gabi. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanya habang siya ay marumi, ibig sabihin po, habang mayroong menstruation, siya ay magiging marumi sa loob ng 7 araw at ang bawat higaan ng kanyang hihigaan ay marumi. Kung ang isang babae ay may pagdurugo ng maraming araw, bukod sa karaniwang panahon ng kanyang buwan ng dalaw, o kung ito'y tumagal ng lampas sa karaniwan, ang lahat ng araw ng kanyang pagdurugo ay ituturing na tulad ng kanyang karaniwang karumihan. Siya ay marumi. Ang bawat higaan na kanyang hinihigaan sa mga araw ng kanyang pagdurugo ay marumi, tulad ng sa panahon ng kanyang karumihan. At ang anumang inuupuan niya ay marumi. Ang sinumang humipo sa mga bagay na iyon ay magiging marumi. Kailangan maglaban ng kanyang damit, maligo sa tubig, at magiging marumi hanggang gabi. Ngunit kung siya ay gumaling mula sa kanyang discharge, kailangan bilangin niya ang 7 araw at pagkatapos ay magiging malinis siya. Sa 8 araw, magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati at dadalhin sa pari sa pintuan ng tabernakulo ng kapulungan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog para sa kasalanan at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa ganitong paraan,
gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanya sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang karumihan. Verses 1 to 30. So, 3 beses na makikita natin sa aklat ng Levitico na direktang kinausap ng Diyos sina Moises at Aaron. At isa na rito sa talatang 1 ng kabanatang 15. So, hindi ko po tiyak kung bakit, pero maaring ito'y upang bigyan diin ang kahalagahan ng mensahe. Kailangang pakinggan ito ng mabuti ng mga anak ng Israel. Marahil dahil ang mga ganitong usapin ay madalas na isinasa isang tabi. Kung natatandaan niyo po, last Sunday, ang sabi ko po, ang Leviticus, ang unang-unang libro sa Biblia, ang itinuturo ng magulang sa kanilang mga anak. At ito ay sinisimulan nila sa edad na 5. Leviticus na po agad ang itinuturo. At tinuturo ko itong kabanata 15 na pinag-uusapan natin ngayon. Sa 5 years old na bata. So, gusto kong ituro na ang mga salitang ito at ang mga sumusunod ay nagpapakita na ang mga lingkod ng Diyos ay tinawag upang harapin ang masiselang bahagi ng buhay. Kailangan pong pag-usapan ng iglesia ang mga usaping sexual sa isang tuwiran, malinaw, hindi malabo, at siyempre, angkop na paraan. Ang Biblia ay para sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya pagdating sa isang napakahalagang usapin tulad ng sexualidad, kailangan isipin ng iglesia ang kaisipan ng Diyos at ipahayag ang kanyang ipinahayag na katotohanan. Kaya't hindi natin dapat iwasan ang kabanatang ito, mga kapatid, kahit ito'y maselan, dahil ito'y bahagi ng salita ng Diyos. Ang sexualidad ay bahagi ng buhay at kailangang pag-isipan ito ayon sa katotohanan ng Diyos. Kapag ginawa ito ng iglesia, tingin ko po, mas maihahanda ang tahanan, ang ating mga kanya-kanyang tahanan, upang gampanan ang tungkulin nito sa pagtuturo. Nawa po ay hindi ito magtatapos dito, kundi simula lang ito na pag-uusapan nyo ito sa inyong kanya-kanyang tahanan. Isa sa mga katotohanan ng buhay ay ito. Tungkulin ng iglesia na ituro ang mga katotohanan ng buhay. Lumipat. Na nangangahulugan, listen to me, mga tatay, na nangangahulugan ang mga ama ay kailangan alam ang mga ito upang maituro ng maayos sa kanilang mga anak. Please take note and underline yung word na ama. Kasi po, sa pamantayan ng mga Hudyo, pamantayan ng Diyos, ang tatay ng tahanan ang dapat na nagtuturo nito sa kanyang mga anak. Kaya sa mga Hudyo po, yung 5 years old na anak nila, babae at lalaki, yung tatay ho ang nagtuturo nito tungkol sa sexualidad. Responsibilidad ito ng mga ama. Pero sa kasamaang palad po, madalas ay hinahayaan na lang natin ang kultura, ang social media, ang magturo sa ating mga anak. Walang duda, isa sa mga dahilan kung bakit naganap ang kabaluktutan sa mundo ay dahil sa mga ama na hindi tinuturuan ang kanilang mga anak tungkol sa mga katotohanan ng buhay. At hindi nila ito na ituturo dahil hindi nila na ituturo ang pinakakatotohanan ng buhay na walang iba kundi ang Diyos. Hindi itinuturo ng tatay ang tungkol sa Diyos.
Kaya kung hindi natin ipapakilala sa ating mga anak kung sino ang Diyos, hindi nila mauunawaan ang mga hangganang ibinigay niya pagdating sa sexualidad. At ang sexualidad na walang bantay ay sexualidad na madaling masaktan. As ang mismong struktura ng Leviticus chapter 15 ay maaring ituring na paraan ng Diyos upang turuan ang mga anak natin tungkol sa katotohanan ng buhay. Now, hindi po ako scholar ng wikang Hebreo. Pero ayon sa mga eksperto, ang kabanatang ito ay may partikular at sinadyang struktura na tinatawag pong chiasmus. Tawag po doon ay chiastic. Kung kayo po ay naalala nyo nung matagal na panahon na, nung nag-aaral po tayo kung paano mag-interpret ng Bible, isa ito sa tinalakay natin, yung chiastic. At ganito po ang pagkasulat ng Leviticus chapter 15. No? Ang chiasmus po ay isang paraan ng pagsasalita kung saan ang ikalawang bahagi ng pahayag ay balanse sa una, pero magkabaligtad ang pagkaayos. Halimbawa po, we repeat what we remember and we remember what we repeat. Yun po yung chiasmus. Chiastic. Ganito po yung arrangement ng Leviticus chapter 15. Isa pa pong halimbawa is, the first will be last, and the last will be first. Chiastic po yan. Ganyan naka-arrange ang Leviticus chapter 15. So, ginagamit po ito sa Hebreo upang ipakita ang pagkakaisa ng dalawang magkaibang bahagi ng isang pangyayari. Dito po ay lalaki at babae. Ayon kay Nordquist sa pong manunulat, layunin ng chiasmus na padaliin ang pagtuturo at pagtanda ng isang aral. Isa itong mabisang paraan upang matutunan ang kabanata at maituro ito sa iba, lalo na ng isang ama sa kanyang mga anak. Kaya yan po yung literary structure nila na ginagamit upang mas madali nilang maintindihan at mas madali nilang maituro at mas madaling maintindihan at maalala nung kanilang tinuturuan. Sa madaling salita, ginamit ng Diyos ang chiasmus dito upang idiin ang mahalagang katotohanan. Mga katotohanang kailangang tandaan ng mga Hebreo noon. At mahalaga rin po na para matandaan natin ng mga pangkasalukuyang Kristiyano ngayon. Ayon naman po kay John Curry, ganito ang istruktura ng kabanata. Mula talatang 2 hanggang 15, tumatalakay ito sa pangmatagalang discharge ng lalaki. Mula talata 16 hanggang 7, ito ay tumatalakay sa panandaliang discharge ng lalaki. At yung talatang 18 po ay tumatalakay naman sa pagsasama ng lalaki at babae. Yung talatang 19 hanggang 24, tumatalakay naman po sa panandaliang discharge ng babae. At yung talatang 25 hanggang 30 po ay tumatalakay sa pangmatagalang discharge ng babae. So, ang kapansin-pansin po dito, from verses 1 to 30 ay yung pong verse 18. Dahil ito ay tumutukoy sa disenyo ng Diyos para sa sexualidad, ang pagsasama ng lalaki at babae sa loob ng kasal at doon lamang. Ipinakikita rin po ng Diyos ang kanyang tagubilin mula sa panlabas papaloob. Nagsimula siyang sa pagsasalarawan ng isang kondisyon sa lalaki
na itinuring na hindi normal. Kung mababasa niyo po doon, may sakit yung lalaki dito eh. At tinatapos ang kabanata sa isang kondisyon sa babae na may kaugnayan din po sa sexualidad. Sa madaling salita, ang istruktura ng kabanatang 15 ay tila paalala ng parehong pagkasira at kabuuan pagdating sa sexualidad ng tao. Una po, pag-isipan natin ang sexual na karamdaman ng lalaki. Basahin ko lang po muli para bigyang diin ang ating pinag-aaralan. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang isang lalaki ay may paglabas ng likido mula sa kanyang katawan, yung katawan po dito in the Hebrew language, ang ibig sabihin po niyan ay sex organ. May lumalabas sa ari ng lalaki. At ang sabi po, siya ay marumi. Ito po ay tumatalakay na may karamdaman yung lalaki. Ibig sabihin po, merong gonorrhea. Sa Tagalog, kung tawagin natin yan, may tulo yung lalaki. Saan niya po nakuha ang tulong ito? Sa pakikipagtalik sa ibang babae, bukod sa kanyang asawa. At sa ating pong panahon ngayon, ang lalaki sa lalaki ay nagtatalik at iba-ibang mga lalaki. Ang mga babae nakikipagtalik sa iba-ibang babae. Kaya po lagganap ang AIDS sa buong mundo dahil dito. Ito po ay dahil sa patuloy na pagsuway ng tao sa utos ng Diyos. Ang talatang ito ay tumutukoy sa isang hindi likas na paglabas ng likido mula sa katawan. Hindi po likas yun dahil dulot ng sakit yun. Maraming scholar ang nagsasabing ito'y maaring tumutukoy sa sakit na nabanggit ko na po kanina, gonorrhea or tulo. I think sa Tagalog Bible, tulo nakalagay, no? Kung nabasa nyo na po. May tulo yung lalaki. Pero hindi ito tiyak, mga kapatid, no? Malamang kasama iyon pero hindi limitado doon. Sa madaling salita, bagamat maaring bunga ito ng makasalanang sexual na gawain, hindi lang iyon ang saklaw ng talatang ito. Ang katotohanan ay naapektuhan ng kasalanan ang bawat bahagi ng ating mundo, kasama na ang reproductive system. Kung ang isang tao ay may sexually transmitted disease, saklaw siya ng kautusang ito. Sa ganitong kalagayan, siya ay ituturing na marumi at hindi maaaring sumamba sa tabernakulo. Kaya kung may tulo ka, huwag kang mag-church. Parang ganun po. Ngayon, may isang mahalagang tanong. Sino makakaalam ng kondisyon mo? Kung siya ay may asawa, tiyak na alam ito ng kanyang kabiyak. Kung siya ay binata, maaaring kapatid o kaibigan ang nakakaalam. Pero sa kabuuan, tila siya mismo ang may pananagutang ipaalam ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, kailangan niya ng tapat na pamamahala sa sarili. He must be totally honest. Kaya alam, sino po kaya? Pastor, may tulo ako, hindi ako makakasimba ngayon. Wala akong gagawa niyan sa tingin ko, ano? Ganun ba? Sige. At hindi ko naman pwede, si brother hindi makaka-attend po ngayon. Pinalitan natin siya ang opening prayer kasi po may tulo siya. Okay.
Pero kung sa simula pa lang ay hindi siya naging responsable sa pangangalaga ng kanyang katawan, gaano kalaki ang possibility na maging tapat siya ngayon? Hindi ba? Nilihim niya yan ng matagal. So, hindi ko alam. Pero ang alam ko, alam ng Diyos. Maaaring hindi natin alam lahat, pero alam ng Diyos yon. At kung hindi siya magiging tapat, siya ay naglalakad sa banal na mapanganib na lupa. Kapag tayo'y nagtitipon para sa pagsamba, mga kapatid, tayo ba'y tapat sa ating sarili? Mayroon bang hindi, sabihin na natin, otorisadong paglabas na pumipigil sa iyo sa tunay na pagsamba? Mayroon bang sexual na kasalanang sexual na humahadlang sa iyo sa pag-alay ng pagsambang kalugod-lugod sa Diyos? Sana po wala. Na-disqualify ka ba sa pagsamba dahil dito? Well, kung oo, again, sana po wala. Ipagtapat mo ang iyong kasalanan kay pastor, hindi po. Pagtapat mo ang iyong kasalanan sa Diyos. At sa sino mang nasaktan mo. Magpakalinis at ialay sa Diyos ang pagsambang nararapat sa Kanya. Gaano kasakit ito sa isang asawa na may tulog ang asawa mo at ginawahan ka pa. Pansinin din ang epekto ng karamdaman sa pakikisalamuha ko. No? Malinaw sa talata na anumang bagay na nahipo ng taong may discharge ay nagiging marumi. Sa katunayan, pati ang kanyang laway ay dapat iwasan. Ibig sabihin, hindi siya maaaring kumain kasama ng iba ng walang pag-iingat. Kahit ang simpleng pakikipag-usap ay may panganib. At tiyak, hindi siya maaaring humalik sa sinuman habang nasa ganitong kalagayan. Kaya nakikipagbeso-beso pa tayo. Hindi natin alam, may tulog. Sa madaling salita, limitado ang kanyang pakikisalamuha. Siya ay nagiging panganib sa iba. Siyempre, may aspeto ito ng kalinisan at kalusugan at hindi dapat baliwalain. Alam niyo po, concern ng Diyos ang kalusugan ng kanyang bayan, ng kanyang simbahan. Concern ang Diyos dyan. No? Pero higit pa roon, ang mga isyong ito ay may spiritual na kahulugan, mga kapatid. Kaya nga, meron tayong biological at meron tayong theological part. Ang panganib na pisikal na impeksyon ay larawan ng panganib na spiritual na impeksyon. Pagdating sa mga taong nakakahawa, ang mga walang disiplina sa sarili at hindi marunong magpigil ay maaaring maging mapanganib sa iba. So, mag-ingat kung sino ang madalas mong kasama. At ito'y totoo rin para sa ating mga anak. Halimbawa, alam mo ba ang pananaw ng guro ng iyong anak tungkol sa sexualidad? Noong pong dekada 70, isinulat ni John Stott ang panawagan sa sexual na kadalisayan sa unahan ng mga praktikal na tagubilin sa isang Kristiyanong iglesia. Sabi niya po, para sa akin, hindi na ito nakakagulat. Dekada 70 po ito. Para sa akin, hindi na ito nakakagulat. Laganap ang kasalanang sexual sa loob ng iglesia gaya ng sa labas. Kaya tungkulin natin na turuan ng maayos ang ating mga anak tungkol sa bagay na ito.
Dekada 70 po ito, 1970 nung sinulat niya ito. 2025 na ho ngayon. Nasa 21st century na tayo. Kung may isang taong maaring mahawa mula sa isang may karumihan, kailangan niyang maglaban ng kanyang damit at maligo. Sabi po doon, kapansin-pansin na sa talata 11, may tagubilin tungkol sa paghuhugas ng kamay. Nakakalungkot na kaunti lang ang nagbibigay pansin sa salita ng Diyos. Kung susundin lang ito ng tao, maraming sakit at kamatayan ang maaaring maiwasan. Kailan lang ho natin pinractice ito? Nung magka-COVID, tsaka lang naging aware ang mga tao na dapat naghuhugas ng kamay, nagsasabon, nag-aalkohol, Pero, mga kapatid, isinulat po ito sa Leviticus. 2,000 more than 2,000, 3,000 years ago. Isinulat na ng Diyos, maghugas ng kamay. Una, hindi binabasa ng tao ang Biblia. Pangalawa, kung nabasa, hindi sinusunod. Ngayon, nung ang nagsabi na maghugas ng kamay ang DOH, sumunod tayong lahat. Pero nung ang Diyos ang nagsabing maghugas ng kamay, walang umiintindi. Si Joseph Lister ay isang British na siruhano na naging tagapanguna sa antiseptic surgery. Habang naglilingkod sa Glasgow Royal Infirmary, ipinakita niya ang paggamit ng carbolic acid o yung tinatawag pong phenol upang linisin ang mga instrumento at sugat sa operasyon. Dahil dito, bumaba ang bilang ng impeksyon pagkatapos ng operasyon at naging mas ligtas ang operasyon para sa mga pasyente. Ginamit ang kanyang mga natuklasan noong unang bahagi ng ika-20 siglo or 20th century. Pero daan-daang taon bago pa si Dr. Lister, iniutos na ng Diyos sa kanyang bayan ang paghuhugas ng kamay. Sa pagdoktor, makikinig tayo. Pag Diyos, babaliwalain natin. Ang simpleng solusyon ni Dr. Lister ay nagbago ng mundo. Ganoon din sana kung susundin ng lipunan ang salita ng Diyos. Ang AIDS po ay naging epidemya dahil ang kasalanan ay laganap at ito'y nangyayari dahil sa sistematikong tinatanggihan ang salita ng Diyos. Sa talata 12 po, mababasa natin na kung ang isang sisidlang putik o yung palayok po ay nahipo ng taong marumi, ito ay kailangang basagin. Ang paglabag, listen to this mga kapatid, ang paglabag sa kaayusan ng Diyos sa sexualidad ay may mabigat na kapalit. So, matapos pag-isipan ang mga bagay na ito, malinaw na ang kautusang ito ay nagpapahiwatig ng responsableng pamamahala sa sarili ng taong marumi. Nangangailangan ito ng pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Pero higit pa roon, mas mainam ang pag-iwas kaysa sa paggagamot. Kaya't ang kautosang ito ay paraan ng Diyos upang hikayatin ang kanyang bayan na maging masigasig sa pagpapanatili ng kalinisan. Kailangan unahin ang tabernakulo, ang pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba ang solusyon sa problema ng pagsamba sa sexualidad. Ang pagsamba sa Diyos ang solusyon sa pagsamba sa sexualidad. Panatilihing malinis ang simbahan both physically and spiritually.
Sa mga talata naman pong 13 hanggang 15, sinasabi ng teksto na kapag pinagaling ng Diyos ang lalaki, sapagkat alam po naman natin na ang tunay na kagalingan ay mula sa Diyos, kailangan niyang bilangin ang 7 araw sa paglilinis. Sa panahong ito, paulit-ulit siyang maglalaba ng damit at maliligo sa umaagos na tubig. Sa 8 araw, kailangang pumunta siya sa tabernakulo upang maghandog ng 2 alay, 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang unang alay ay handog para sa kasalanan at ang ikalawa ay handog na sinusunog o yung burnt offering o yung ola na tinatawag po natin. So, ang una ay tumutukoy sa pagkilala at pagsisisi sa kasalanan. At ang ikalaw naman po ay tumutukoy sa pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Ipinapahayag ng nagsisising tao na tinalikuran niya ang kasalanan at lumalapit siya sa Diyos. Kapag naisagawa ang itinakdang pagsamba, sinasabi po ng teksto na ang pagtubos ay naganap para sa kanya. At ang ritual sa 8 araw ay larawan ng pagbabago naman po. Makikita din natin dito na posible ang paglilinis mula sa sexual na kasalanan. At makikita natin sa mga susunod na bahagi na ang mga pampublikong gawa ng pagsamba ay may kaugnayan sa pribadong buhay. Ayon po kay Harrison, ang seremonyang ito ay paalala sa lahat na walang bahagi ng buhay na purong sekular. Sapagkat kahit ang mga bagay na tila walang kaugnayan sa espiritualidad ay maaaring bigyan ng kahulugan sa ilalim ng pananaw ng Diyos. Sa madaling salita po, malinaw sa mga kautosang ito na ang buong buhay ay dapat isabuhay coram Deo, which means sa harapan ng Diyos. Kasama rito ang silid tulugan, silid ng may sakit, at pati ang kusina. So matapos banggitin ang kilalang pahayag ni Viscount Melbourne, sabi niya po, things have come to a pretty pass when religion is allowed to invade the sphere of private life. Sinulat po ni Rushdoony, ang sinabi ni Melbourne ay nagpapakita ng isang kakaibang pananaw. Tumututol siya sa pagpasok ng Kristyanismo sa pribadong buhay ng tao. Para sa kanya, ito'y formal lamang sa pampublikong buhay. Sa ika-20 siglo, tinatanggihan ng tao ang Kristyanismo sa pampublikong buhay at inilalagay ito sa pribadong espasyo para sa mga pumapayag. Sa realidad, ang saklaw ng pananampalatayang biblikal ay kosmiko at kabuuan. Kaya't saklaw nito ang parehong pampubliko at pribadong aspeto ng buhay. Salita po ng Diyos ay sumasaklaw both public and private life ng isang tao. So, hindi pa rin nagbabago ang kalagayan mula nang isulat ito ni Rushdoony. 40 taon na ang nakalipas. Pero, maaari itong magbago at sa biyaya ng Diyos, magbabago ito. I have 5 minutes to go. Tingnan po naman natin ang karamdaman ng babae. So, yung tinalakay natin ay yung lalaki. Ang mga talata 25 hanggang 30 ay tumatalakay sa karamdaman ng isang babae. At ito po ay binasa na natin. Ang mga talata pong ito ay tumutukoy sa posibilidad ng abnormalidad sa reproductive system ng babae. Siya ay dumaranas na may kaugnayan sa pag-aanak.
Sa parallel na kiasmus na ito, mga kapatid, na tumatalakay sa abnormal na pagdurugo ng babae, siya ay tinuturing na marumi hanggang siya ay gumaling. Kaya kung sa lalaki ay nilalabasan siya ng similya or kung anuman pong likido dahil sa kanyang gonorrhea o dahil sa kanyang tulo, ang babae naman po ay dugo naman ang lumalabas sa kanya. Continuous bleeding. So, habang hindi pa po siya gumagaling, katulad ng kaso ng lalaki, anumang bagay na kanyang mahawakan o sino mang humipo sa kanya ay itinuturing ding marumi. Siyempre, may mabigat itong epekto sa kanyang pakikisalamuha, di ba? Pati na sa loob ng pamilya. Pero higit pa roon, may mas malalim itong spiritual na epekto. Dahil hindi siya maaring pumasok sa tabernakulo upang sumamba. So parehas din lang ho, yung lalaki hindi ka pwedeng pumasok sa tabernacle to worship the Lord. Sa babae, kapag may continuous bleeding or may bleeding, hindi siya pwedeng sumamba sa Diyos. No? Kailangang maghandog siya ng mga alay tulad ng lalaki na may abnormal na paglabas. No? Maghahandog din siya ng alay sa Diyos. So, makikita po natin dito sa Leviticus chapter 15, walang pagtatangi dito. Parehong alituntunin para sa lalaki at sa babae. Sa mga talata naman pong 28 hanggang 30, makikita natin na laging may pag-asa para sa mga taong may ganitong karamdaman. So, ang Diyos ay makagagamot at tiyak. No? Madalas siyang nagpapagaling. Dito na lamang po ako titigil dahil 11:30 na. Ayoko pong i-violate ang oras ninyo. Pero ipagpapatuloy po natin ito, mga kapatid. At inaasahan ko po na dadalo kayo sa susunod na mga Sunday. Dahil hindi pa po ako tapos sa Leviticus chapter 15. At meron pa tayong napakahalagang tatalakayin po sa mga susunod na pag-aaral natin. Ako po ba ay makakaasang kayo ay dadalo sa susunod na mga linggo para dito sa Leviticus chapter 15? Marami pa po kayong matututunan at marami kayong matutuklasan. At tayo ay tuturuan ng Diyos sa mga bagay na ito. Tumayo po tayo at tayo ay umawit sa Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. You call the sun to rise, and you lay it down to rest. You hold this heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous,
Son of God, hung on a cross to die. But God, even death itself could hold him down. For you rose to life, such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Praise God. Tayo po ay magsara sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig. Panginoon, Ikaw lamang Lord nakakakita, Ikaw lamang Lord nakakaalam sa aming mga ginagawa, sa aming isip at mga salita namin Panginoon. Dakilang Diyos, tunay na Panginoon na napakabuti mo, O God. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, sa mga pagkakamali na nagawa namin sa aming mga buhay. Sa iyo, Lord, wala kami may tatago dahil lahat ng bagay ay hayag sa iyong harapan. Subalit sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, Lord, sa 1 John 1:9, na kung kami ay hihingi sa iyo ng kapatawaran, ikaw ay tapat at banal upang kami ay patawarin. Lord, salamat Panginoon sa mga salita mo, sa pangako mo sa aming mga anak mo, O Diyos. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, upang tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan, linisin ang lahat ng aming mga karumihan. Mapalad kami, Panginoon, dahil nandiyan ka, Lord, na lagi namin, Panginoon, nalalapitan, kailanman, O Diyos, walang napapahiya, Lord, sa lahat ng mga lumalapit sa iyo. Salamat, Lord, sa mga salita mo sa umagang ito na aming narinig. Salamat sa buhay ng aming pastor, si Pastor Dante, Lord, na patuloy mo binibigyan, Lord, ng kasipagan sa pagsasaliksik na iyong salita upang ipahayag sa amin ang katotohanan. Dalangin ko rin, Panginoon, sa bawat isa sa amin na ito ay maisapamuhay namin, Panginoon, ang lahat ng mga nais mo sa ikabubuti ng aming buhay. Upang kami ay mamuhay, Lord, makasunod sa iyo na may kabanalan. Salamat sa umagang ito, Lord, sa katagumpayan ng gawain. Salamat din sa mga kapatiran, Panginoon, na patuloy nagpapagamit, O God, upang
Lagi namin, Panginoon, laging maisagawa ang gawain na may katagumpayan. Sa kabuuan, Panginoon, ng music ministry, Lord, ng multimedia, sa lahat, Panginoon, ng sounds and lights, mga kapatiran na naglikom, Lord, ng aming mga ikaputhandog, sa mga usher, sa aming mga Sunday school teachers. Sa lahat, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo, dalangin namin. Patuloy mo, Lord, ingatan at pagpalain ang bawat isa. Lahat ng aming mga namumuno sa iglesia, Panginoon. Kilala mo ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat, dalangin namin na kami ay patuloy maglingkod sa iyo hanggat sa iyong pagdating, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa buong isang linggo na ito. Muli, ingatan mo kami, Lord. Ilayo sa anumang mga kapamakan, sakit at karamdaman. Salamat, Ama, maging aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo kami ingatan at pagpalain. Salamat, O Diyos, at sa iyo, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Cecil. At ako po ay umaasa na susubaybayan nyo ang paksang ito. Dahil nasa 50% pa lang ako. Yung another 50%, I hope matapos ko po ito next Sunday. Kaya kung napansin nyo, wala pa pong conclusion. Ang conclusion nito ay nasa next Sunday. Kaya tumaasa po ako, mga kapatid, na kayong lahat ay dadalo sa tapusin po yung Leviticus chapter 15. And of course, the entire of Leviticus. God bless us all, mga kapatid, at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at pagpalain kayo ng ating Diyos. You are dismissed. God bless you all.